Alam ninyo ba na ang setup na ipinagmamalaki ninyo at ginagamit ninyo sa loob ng maraming taon ay siya mismong dahilan kung bakit wala kayong huli ngayong tag-init? Oo, tama ang narinig ninyo. Siguro, madalas ninyong sisihin ang buwan, ang alon, o kaya naman ay ang kawalan ng isda sa dagat. Pero ang totoo, baka ang problema ay nasa dulo lang ng inyong fishing rod. Sapat na ba ang haba ng leader mo para sa pangingisda sa tag-init? Malamang hindi. Sa video na ito, ibubunyag natin ang isang nakakagulat na katotohanan kung bakit ang paborito ninyong maikling leader ay sumisira sa inyong diskarte. Ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan ninyong talikuran ang ilang nakasanayang pamamaraan na itinuro sa atin ng mga naunang mangingisda. Kaya naman, bago tayo magsimula, tatanungin ko kayo, gumagamit pa rin ba kayo ng leader na kasing haba lang ng isang dangkal? Kung oo, maghanda kayong mabigla dahil babaguhin natin ang pananaw ninyo sa pangingisda ngayon. Bakit nga ba napakahalaga ng usaping ito para sa ating mga mangingisda? Kapag nagbago ang panahon at pumasok na ang matinding tag-init, nagbabago rin ang kondisyon ng tubig at ang ugali ng mga isda. Marami sa atin ang may matibay na paniniwala na ang maikling leader ay ang pinakamagandang setup dahil hindi ito buhol-buhol at madaling ihagis. Ito ang itinuro sa atin ng ating mga lolo, ng ating mga tatay, at ng mga nakakasama natin sa pantalan. Dahil dito, ginagawa natin ang iisang setup taon-taon, kahit na madalas tayong umuwing walang huli kapag mainit ang panahon. Nasanay na ang ating mga kamay na magtali ng maikling leader na parang isang ritual na hindi pwedeng baguhin. Ngunit ang hindi natin naiisip, ang tubig sa tag-init ay nagiging sobrang linaw at ang mga isda ay nagiging mas maingat at mas matalino. Ang mga dating pamamaraan na epektibo noong tag-ulan ay nagiging sanhi ng pagkatalo natin ngayon. Panahon na upang intindihin natin ang sitwasyon at alamin kung bakit ang paulit-ulit nating ginagawa ay hindi na nararapat sa kasalukuyang panahon. Isipin ninyo ang eksenang ito ng mabuti. Maagang maaga kayong gumising. Madilim pa ang paligid at ramdam pa ninyo ang lamig ng hamog sa hangin. Nagtimpla kayo ng mainit na kape. Maayos na inihanda ang inyong mga gamit at pumunta sa paborito ninyong pwesto sa tabing dagat o lawa para mangisda. Napakatahimik ng tubig, parang isang malaking salamin na hindi man lang nagagalaw ng hangin. Siguradong sigurado kayo sa inyong sarili na marami kayong maiuuwing huli sa araw na iyon. Ginawa ninyo ang pinakamagandang hagis ng inyong pain at bumagsak ito sa tamang-tamang lugar kung saan madalas tumambay ang mga isda. At pagkatapos, naghintay kayo ng tahimik. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, hanggang sa tumirik na ang araw at pinagpapawisan na kayo. Walang kumakagat. Kahit isang maliit na kalabit sa dulo ng inyong pamalo, wala kayong naramdaman. Nagtataka kayo kung bakit nangyayari ito. Ang totoo niyan, nakita ng mga isda ang inyong pain, pero nakita rin nila ng malinaw ang inyong makapal na mainline dahil napakaikli ng inyong leader. Sa halip na makagat ang pain, natakot sila at lumayo patungo sa kabilang direksyon. Ito ang madalas na nangyayari sa napakaraming mangingisda pagdating ng panahon ng tag-init. Ang akala ninyo ay malas lang kayo sa araw na iyon. Pero ang totoo ay may malaking mali sa inyong setup na hindi ninyo agad napapansin. Ang maling haba ng leader ang unti-unting sumisira sa buong araw ninyo nang hindi ninyo namamalayan. Pag-usapan natin ang isang malaking paniniwala tungkol sa maikling leader. Marami sa atin ang lumaki sa turo ng mga matatanda
na kailangan daw maikli lang ang leader para maiwasan ang nakakainis na pagkabuhol-buhol ng linya. Epektibo ang pamamaraang iyan kapag malabo ang tubig pagkatapos ng malakas na ulan o kapag nangingisda kayo sa mga maputik na ilog. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi nakikita ng isda ang inyong kawil kaya kahit anong setup ay uubra. Subalit, pagdating ng tag-init, nagbabago ang buong laro. Ang tubig ay nagiging kalmado at sobrang linaw. Nawawala ang mga putik at latak na nagpapalabo sa tubig. Kapag maikli ang leader ninyo sa ganitong sitwasyon, para kayong naglagay ng isang malaking karatula na nagsasabing patibong ito at huwag ninyong kainin ng pain. Nakikita agad ng isda ang makapal na linya na nakakonekta sa pain, kaya naman mabilis silang lumalayo ng walang pagdadalawang isip. Ang mga pamamaraan ng ating mga lolo ay may sariling panahon at lugar, pero hindi iyon palaging angkop sa lahat ng sitwasyon, lalo na kapag tag-init. Upang mas maintindihan natin ito, kailangan nating silipin ang pag-uugali ng mga isda tuwing tag-init. Kapag mainit ang panahon at mataas ang temperatura ng tubig, nagiging tamad ang mga isda. Ayaw nilang mag-ubos ng lakas para humabol sa mga mabilis na pain. Dahil tamad sila, mayroon silang mas maraming oras para suriin ng mabuti ang pagkain na nasa harap nila. Tinititigan nila ang pain, inaamoy, at pinagmamasdan ang bawat detalye nito. Kung ang leader ninyo ay napakaikli, makikita agad ng isda na may isang hindi natural na hibla o taling nakadikit sa pagkain. Ang mga isdang matagal nang nabubuhay sa ilalim ay napakatalino. Alam nila kung ano ang natural at kung ano ang patibong ng tao. Kaya kapag napansin nilang may kakaiba dahil sa lapit ng main line sa inyong pain, mabilis silang aatras at hahanap ng ibang makakain. Ang inyong buong umaga ng paghihintay ay mauuwi sa wala dahil lamang sa kapabayaan sa pagsuri ng haba ng inyong ginagamit na linya sa dulo. Isa sa mga pangunahing rason kung bakit ayaw habaan ng mga tao ang kanilang leader ay ang matinding takot na sumabit ito o mabuhol sa dulo ng kanilang pamalo. Sino ba naman ang hindi maiinis kapag sa paghagis mo ay biglang nagkabuhol-buhol ang linya at naging parang pugad ng ibon? Nakakawalang gana itong ayusin habang ang iba ay nakakahuli na ng isda. Kaya ang madalas na ginagawa ng marami ay pinuputol ang leader ng napakaikli, sapat lang para hindi umabot sa mga singsing ng pamalo bago ihagis. Pinipili natin ang kaginhawaan ng paghagis kaysa sa totoong layunin natin na makahuli ng isda. Ngunit isipin ninyo ito ng mabuti. Ano ang mas mahalaga, ang hindi pagkabuhol ng linya o ang pag-uwi na may dalang maraming isda? Ang pag-iwas sa pagkabuhol sa pamamagitan ng paggamit ng maikling leader ay isang mabilis na paraan para siguraduhin wala kayong mahuhuli ngayong tag-init. Kailangan nating harapin ang takot na ito at matutunan ang tamang paraan upang makahagis ng maayos gamit ang mahabang leader. Subukan ninyong ikumpara ang linaw ng tubig. Tuwing panahon ng tag-ulan at madalas ang bagyo, ang tubig sa mga ilog at dagat ay nagkukulay kape. Minsan, kahit ilubog mo lang ang iyong kamay o tuhod sa tubig, hindi mo na ito makita. Sa ganitong sitwasyon, kahit lubid pa ang gamitin mong leader, ay malamang may kakagat pa rin na isda dahil kumikilo sila base sa amoy at pakiramdam. Pero pagdating ng tag-init, nagiging kulay asul o berde ang tubig at napakalinaw nito. Makikita mo ang mga bato at koral sa kailaliman kahit nasa ibabaw ka ng bangka. Sa ganitong linaw ng tubig, nagiging napakatalas ng paningin ng mga isda. Para silang may suot na salamin na nagpapalinaw sa lahat ng bagay sa ilalim. Kaya kung
Gagamit ka ng maikling leader at malapit ang makulay na main line mo sa pane, siguradong sigurado na makikita nila ito. Hindi mo pwedeng dayain ang isda sa malinaw na tubig gamit ang parehong diskarte na ginagamit mo sa maputik na tubig. May isa pang mahalagang bagay na madalas hindi nalalaman ng mga ordinaryong mangingisda. Ito ay ang panginginig ng main line sa ilalim ng tubig. Karamihan sa atin ay gumagamit ng mga matitibay at nakatirintas na linya o tinatawag na braided line bilang main line. Kapag ang linyang ito ay nadadaanan ng agos ng tubig o hinihila ninyo paunti-unti, lumilikha ito ng maliit na panginginig o tunog sa ilalim. Ang mga isda ay may isang espesyal na linya sa kanilang katawan na tinatawag na lateral line na nakakaramdam ng kahit pinakamaliit na panginginig sa tubig. Kung napakaikli ng inyong leader, ang panginginig na nanggagaling sa braided line ay direktang nararamdaman sa mismong pain. Dahil dito, alam ng isda na hindi natural ang galaw ng pain na iyon. Ang mahabang leader ang nagsisilbing tagapaghiwalay upang hindi maramdaman ng isda ang kakaibang panginginig mula sa pangunahing linya na gawa sa makapal na material. Isipin ninyo na kayo ay isang taong nagtatago sa kagubatan para manghuli ng hayop. Siyempre, hindi kayo magsusuot ng damit na kulay pula o dilaw na madaling makita mula sa malayo. Gagamit kayo ng damit na kulay ng dahon at lupa upang hindi kayo mapansin. Ganyan din ang prinsipyo sa paggamit ng leader line kapag nangingisda. Ang inyong leader ang nagsisilbing pangunahing panlilinlang or camouflage upang hindi mapansin ng isda ang koneksyon sa pagitan ng pain at ng pamalo ninyo. Kung maikli ang leader, parang nagsuot kayo ng makulay na damit sa gitna ng malinaw na tubig. Ang pagpapahaba ng inyong leader, lalo na kung ito ay gawa sa material na hindi nakikita sa tubig tulad ng fluorocarbon, ay nagbibigay ng tamang distansya. Ito ang naghihiwalay sa inyong makapal na main line mula sa atensyon ng isda na maingat na naghahanap ng makakain sa gitna ng mainit na araw. Pag-usapan naman natin ang paglubog ng inyong pain sa ilalim ng tubig. Karamihan sa mga nakatirintas na main line or braided line ay nakalutang sa ibabaw ng tubig at hindi madaling lumubog. Kung gagamit kayo ng maikling leader, ang inyong pain ay palaging hinihila pataas ng nakalutang na main line. Nagiging hindi natural ang pagbagsak nito sa ilalim, lalo na kung ang isda na hinahanap ninyo ay nasa ilalim at kumakain sa mga bato. Sa kabilang banda, ang mahabang leader na gawa sa fluorocarbon ay mabigat at mabilis lumubog. Hihilahin nito ang inyong pain pababa ng mas natural at mas mabilis. Papayagan nito ang inyong pain na sumayaw-sayaw sa agos na parang totoong sugatan na isda o hipon na siyang gustong-gusto kagatin ng mga malalaking isda. Kung patuloy kayong gagamit ng maikling leader, hindi kailanman magiging natural ang paglangoy ng inyong pain sa ilalim ng tubig kapag tag-init. Madalas ba kayong makaranas ng pagkapatid ng linya ng walang kalaban-laban kapag biglang may kumagat ng malakas? Ito ay isa sa mga malungkot na epekto ng paggamit ng maikling leader. Tuwing tag-init, kahit na minsan ay tamad ang mga isda, ang kanilang kagat, kapag nadesisyunan na nilang atakihin ang pain ay napakabilis at napakalakas. Ang makapal na braided line ay walang kakayahang banatin. Kaya kapag biglang humablot ang malaking isda at maikli ang inyong leader, ang buong puwersa ay napupunta agad sa dulo at madaling mapapatid ito. Ang mahabang leader naman ay nagsisilbing parang goma o shock absorber na bumabatak at sumasalo sa puwersa ng biglaang paghila ng isda. Kaya naman, ang pagpapahaba ng leader ay hindi lamang para hindi makita
ng isda ang linya, kundi upang protektahan din ang inyong setup mula sa matinding hatak na maaaring sumira sa inyong laban sa pinakahihintay ninyong malaking isda. Isang araw, pumunta ako sa pantalan para mangisda at nakita ko ang isang matandang mangingisda na walang tigil sa paghuli ng malalaking isda habang kaming lahat ay nakatayo lang at pinapanood siya. Pare-pareho kami ng lugar. Halos pareho ang ginagamit naming pain, pero siya lang ang nagkakapag-uwi ng huli. Hindi ako nakatiis, kaya nilapitan ko siya at magalang na nagtanong kung ano ang kanyang sikreto. Ngumiti lang ang matanda, inilabas ang kanyang pamalo at ipinakita sa akin ang kanyang setup. Laking gulat ko nang makita ko ang kanyang leader. Ito ay napakahaba, halos abot mula sa dulo ng pamalo hanggang sa mismong makina nito. Nang tanungin ko siya kung bakit, ang sagot niya ay simple lang. Kapag mainit ang araw at malinaw ang tubig, ang isda ay parang taong nagdududa. Kaya kailangan mong itago ang katotohanan ng mas malayo. Mula noon, nabago ang pananaw ko at napatunayan kong ang mahabang leader ay isang malaking sikreto na madalas hindi ipinapaliwanag sa marami. Siguro, tinatanong ninyo ngayon sa inyong mga sarili kung gaano ba talaga kahaba ang tamang sukat para sa isang leader line. Kung dati ay nasanay kayong sukatin ito sa pamamagitan ng isang dangkal o mula sa dulo ng inyong daliri hanggang sa siko, panahon na para baguhin ito. Ang tamang haba ay depende sa haba ng inyong pamalo. Ngunit bilang pangkalahatang panuntunan ngayong tag-init, mas maganda kung aabot ito ng isa o dalawang dipa. Ang ibig sabihin nito ay kapag inihanda ninyo ang inyong pamalo, ang buhol na nagdudugtong sa main line at leader ay dapat nasa loob na ng mismong makina or reel bago pa man kayo maghagis. Sa ganitong paraan, siguradong malayo ang makulay na main line ninyo sa mismong pane at hindi ito makikita ng isda na lumalangoy sa paligid. Huwag kayong matakot na magsukat ng mas mahaba kaysa sa nakasanayan dahil ang sobrang haba ay mas madaling ayusin kaysa sa sobrang ikli na walang nahuhuli. Ngayong naiintindihan na ninyo kung bakit kailangan ang mahabang leader, kailangan nating pag-usapan ang tamang pamamaraan ng paghagis. Kapag napakahaba ng inyong leader, ibig sabihin nito ay dadaan ang buhol ng paulit-ulit sa mga maliliit na singsing ng inyong pamalo tuwing kayo ay maghahagis. Ito ang dahilan kung bakit hindi uubra ang mga simpleng malalaking buhol na nakasanayan ninyo dahil sasabit ito at sasablay ang inyong paghagis. Kailangan ninyong pag-aralan ang paggawa ng mga makabago at maliliit na buhol tulad ng tinatawag na FG knot. Kapag tama ang pagkakagawa ng buhol na ito, maririnig ninyo ang napakagandang at makinis na tunog habang mabilis itong dumadaan sa mga singsing ng pamalo ng walang anumang sablay. Ang paglalaan ng oras upang matutunan ang tamang buhol ay isang maliit na sakripisyo kapalit ng kakayahang gumamit ng mahabang leader na magbibigay sa inyo ng maraming isda. Kung kayo naman ay gumagamit ng mga artipisyal na pine o mga buhay na isda bilang pain, ang epekto ng mahabang leader ay mas lalong kapansin-pansin. Kapag gumamit kayo ng napakaikling leader, ang bigat at kapal ng pangunahing linya ay pumipigil sa malayang paggalaw ng inyong pain. Para itong aso na nakatali sa isang napakaikling kadena na hindi makagalaw ng maayos. Sa kabilang banda, ang mahabang leader na gawa sa fluorocarbon ay nagbibigay ng tamang kalayaan para sa inyong pain. Pinapayagan nito ang artipisyal na pain na sumisid at lumangoy ng parang naghihingalong isda na umaakit sa mga malalaking isda mula sa malayo. Ang kalayaan sa paggalaw na ito ang madalas nagpapabago sa
isip ng mga isdang tamad kumagat tuwing mainit ang panahon. Bigyan ninyo ng kalayaan ang inyong pain at hahayaan kayo nitong maranasan ang pinakamasayang huli ng inyong buhay. Para sa mga mangingisda na mahilig pumunta sa gilid ng mga batuhan o sa mababaw na bahagi ng dagat tuwing tag-init, ang mahabang leader ay isang panlaban sa matatalas na bagay sa ilalim. Kapag mainit ang panahon, madalas lumapit ang mga isda sa mga koral at mga batuhan upang maghanap ng makakain at magtago sa araw. Kapag may kumagat na isda at nagpumiglas ito, tiyak na hihilahin nito ang inyong linya papunta sa ilalim ng mga matatalas na bato. Kung maikli ang inyong leader, ang makapal ngunit madaling maputol na main braided line ninyo ang tatama sa mga bato at mabilis itong mapapatid. Ang mahabang fluorocarbon leader ay sadyang ginawa para maging matibay laban sa mga kaskas at gasgas mula sa mga koral. Ito ang magsisilbing kalasag ng inyong linya habang pilit ninyong hinihila pataas ang isdang lumalaban ng husto sa ilalim ng maiinit na batuhan. Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa pagiging magaling na mangingisda ay ang ating sariling katigasan ng ulo at pagkapit sa mga nakasanayang gawi. Madalas nating marinig sa mga kasamahan natin na nagsasabi, "Palagi ko namang ginagawa ito at may nahuhuli naman ako noon." Pero tanungin ninyo ang inyong sarili ng tapat. Ilang isda ba talaga ang naiuwi ninyo noong nakaraang katapusan ng linggo? Kung ang sagot ay wala o masyadong kaunti, marahil ay oras na para isantabi muna ang pagmamataas at subukan ang bagong diskarte. Ang pangingisda ay isang laro ng pakikibagay sa kalikasan. Hindi pwedeng ang kalikasan ang mag-a-adjust para sa atin. Kung ang kondisyon sa tag-init ay humihingi ng mas pino at mas maingat na diskarte, kailangan nating sumunod kung gusto nating magtagumpay. Tanggapin ninyo ang pagbabago at makikita ninyo ang malaking diferensya sa resulta. Alam kong marami ang nag-aalangan na gumamit ng mahabang leader dahil ang magandang klase ng fluorocarbon line ay talagang may kamahalan. Kung iisipin nga naman, bakit ka gagamit ng mahabang linya na puputulin mo rin kalaunan at papalitan? Pero bago ninyo isipin ang gastos sa linya, isipin ninyo muna ang kabuuang gastos ng inyong pagpunta sa pangingisda. Gumastos kayo sa gasolina papunta sa dagat. Bumili kayo ng pagkain para sa buong maghapon at nagbayad din kayo para sa mga pain. Ang lahat ng gastos na ito, kasama na ang inyong pagod at nasayang na oras, ay mauuwi sa wala kung uuwi kayong bokya dahil lang sa tinipid ninyo ang haba ng inyong leader. Ang kaunting dagdag na haba ng fluorocarbon na gagamitin ninyo ay maliit na halaga lamang kumpara sa kaligayahang madama ang mabigat na huli sa dulo ng inyong pamalo. Sulitin ang bawat pagpunta sa pamamagitan ng paggamit ng tamang setup at huwag tipirin ang materyales na magbibigay sa inyo ng panalo. Isa pa sa mga epekto ng tag-init na madalas baliwalain ay ang tindi ng sikat ng araw na tumatagos sa ilalim ng tubig. Kapag tirik na tirik ang araw, lumilikha ito ng mga anino sa ilalim ng dagat o lawa. Kung gagamit kayo ng makapal na mainline na malapit sa pin dahil maikli ang leader, ang linya na yon ay lilikha ng isang kapansin-pansin na anino na gumagalaw sa ilalim. Ang aninong ito ay nakakagulat at nakakatakot para sa mga isdang sensitibo o sa pagbabago ng kanilang paligid. Sa kabilang banda, ang mahabang fluorocarbon leader ay idinisenyo upang daanan ng liwanag at halos hindi lumikha ng anumang anino sa tubig. Ito ay literal na naglalaho sa paningin ng isda kahit gaano pa katindi ang sikat ng araw. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na maglagay ng sapat na distansya
sa pamamagitan ng pagpapahaba ng leader upang hindi magkaroon ng nakakatakot na anino malapit sa inyong inaalok na pagkain. Tuwing mainit ang panahon, mapapansin ninyo na ang kagat ng isda ay madalas na napakahina at maingat. Parang ninanamnam muna nila ang pain bago tuluyang lunukin. Hindi nila ito inaagaw ng mabilisan tulad ng ginagawa nila kapag tag-ulan. Kung napakaikli ng inyong leader, sa sandaling tikman ng isda ang inyong pain, mararamdaman agad nila ang mabigat at matigas na resistensya mula sa makapal ninyong mainline at pamalo. Dahil dito, agad nilang iluluwa ang pain bago pa man ninyo mahila ang inyong pamalo upang isabit ang kawil. Subalit kung mahaba ang inyong leader, lalo na kung ito ay may kaunting elastisidad, ang isda ay magkakaroon ng sapat na oras upang isubo ng buo ang pain nang hindi nakakaramdam ng anumang pagbigat or kakaibang hatak. Pagdating ng sandaling maramdaman ninyo ang kagat, garantisadong nasa loob na ng bibig ng isda ang kawil at madali na ninyo itong mahuhuli ng walang kawala. Huwag ninyong basta-basta paniwalaan ang lahat ng sinasabi ko nang hindi ninyo sinusubukan sa aktwal na karanasan. Sa susunod na pumunta kayo sa dagat o lawa ngayong tag-init, hamunin ninyo ang inyong sarili at gumawa ng isang simpleng eksperimento. Maghanda kayo ng dalawang magkaparehong pamalo. Sa unang pamalo, ilagay ninyo ang nakasanayan ninyong maikling leader na kasing haba lang ng isang dangkal. Sa pangalawang pamalo, ilagay ninyo ang isang mahabang leader na umaabot hanggang sa mismong makina o reel. Ihagis ninyo pareho sa magkatabing pwesto at gamitin ang parehong uri ng pain. Pagkatapos, maupo kayo, uminom ng kape, at magmasid kung alin sa dalawang pamalo ang uunang makatanggap ng kagat mula sa isda. Nakakatiyak ako na bago pa man maubos ang inyong kape, ang pamalo na may mahabang leader ang unang yuyuko dahil mas mabilis itong pinagkatiwalaan ng mga maiingat na isda. Ito ang pinakamagandang patunay na magbabago sa inyong paniniwala. Sa huli, ang pangingisda ay hindi lamang tungkol sa lakas ng paghila o ganda ng kagamitan, kundi tungkol ito sa kakayahan ninyong unawain at pag-aralan ang paligid. Ang tag-init ay nagbibigay ng mga bagong pagsubok, malinaw na tubig, at matatalinong isda. Ngunit nagbibigay din ito ng pagkakataon upang mas humusay pa tayo sa ating larangan. Ang pagpapahaba ng inyong leader ay isang simpleng hakbang, ngunit may napakalaking epekto sa dami ng inyong mahuhuli. Hinihingi nito na baguhin ninyo ang inyong nakasanayan, aralin ang paggawa ng mga bagong buhol, at maging mas pasensyoso sa bawat paghagis. Kapag nagawa ninyo ito, hindi na kayo muling babalik sa bahay na may dalang bakanting lalagyan ng yelo. Makakasigurado kayo na sa bawat pagbaba ng araw, tuwing tag-init, mayroon kayong dalang kwento ng tagumpay at masaganang huli na ipagmamalaki ninyo sa inyong mga kasamahan at pamilya. Bilang pagbubuod, ang panahon ng tag-init ay nangangahulugan ng kalmado at napakalinaw na tubig na nagiging dahilan upang maging mapanuri at maingat ang mga isda. Ang inyong nakasanayang maikling leader ay isang malaking pagkakamali dahil ipinapakita nito ng malinaw ang inyong makapal na mainline, nagdudulot ng artipisyal na panginginig at sumisira sa natural na paglangoy ng inyong pain. Ang mahabang leader na gawa sa fluorocarbon ang sagot upang maging tago ang inyong patibong at maipresenta ng natural ang inyong pain. At ang pinakanakakagulat na bahagi, ang kinakatakutan ninyong buhol na palaging iniiwasang gawin ay siya palang magiging pinakamatalik ninyong kaibigan upang makapaghagis ng malayo at makahuli ng marami. Sana ay nabuksan ng video na ito
ang inyong isipan upang baguhin ang inyong nakasanayang diskarte at subukan ang isang hakbang na magpapaunlad sa inyong karanasan sa pangingisda. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsama sa akin sa talakayang ito. Kung nakatulong ang impormasyong ibinahagi ko ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi ninyo palagpasin ang mga susunod nating pag-aaral tungkol sa pangingisda. Pindutin din ang like button at ibahagi ito sa inyong mga kaibigang madalas ding mabukya. Bago ko kayo iwan, narito ang isang katanungan para sa inyong lahat na nag-aabang. Handa na ba kayong harapin ang inyong takot na magbuhol at habaan ang inyong leader? O pipiliin ninyo pa ring umuwing walang huli at sisihin ang mainit na araw? I-comment ang inyong sagot sa ibaba dahil gusto kong basahin at makipagpalitan ng kuro-kuro sa inyo.